So yun, mga nakaras yung lahat mga paps, and welcome back sa ating channel. No? So sa araw na ito, meron itong kunting update sa ating ginawa ngayon. Bali itong TV na ito, matagal ito sa atin. And yung problema ng may-ari ito nito is yung kanyang problema na talaga nito is yung sounds. Okay naman yung kanyang display, okay yung picture niya, walang problema. Ang problema ng may-ari nito guys, yung kanyang sounds. Minsan daw meron, minsan mawala. Tapos babalik din, mawala naman. Hanggang sa tuluyan na nga nawala. Ayan. So ngayon, ang ginawa natin dito, tinubusot natin dito. May modification po tayong ginawa dito. Pero bago yan, tinubusot talaga natin yan. Nagpalit po tayo ng audio output. Kasi yung ganyang audio output, pag ina-ham test natin, nawawala yung kanyang ham test. So nakali natin na audio output IC yung may problema. Pero nakapangatlong palit na po tayo nito. Ganun pa rin yung problema. So napaisip ko baka doon sa kanyang linya. So, chinek naman natin yung mga bias dito. Supply meron. Nasira nga natin yung yung fuseable, yung fuse ng ating supply kasi tayo, meron nag-troubleshoot tayo, no? So, upon checking, nakita natin na yung input niya yung may problema. Kasi yung input niya, it's either dito sa may EV line or HDMI line. Papasok ko na muna ng multiplexer, tapos ipapasa nito ng ating MCU, tapos yung MCU naman yung magbibigay ng signal dito sa kanyang input para mapalabas yung malagyan ng input yung ating audio output para magka-sounds o magkatunog yung ating unit or TV. So, ang ginawa ko nito, kasi hindi ko na na-troubleshoot, nagpalit ako ng board. Kasi merong, Hisense pala to, Hisense 40 inches, basically TV lang to. Tapos, yung ipapalit natin dito, yung pinalit nating board, kasya naman siya, kaso deband lang yung model. Ito yan. So, pinalit po natin yung board dito. Sinalpak natin doon. So, nung matest natin, ganun pa rin. Yung unit pala na yan, okay yan. Yung problema is display. So, na-troubleshoot natin, tapos natambay. Nung tinest natin doon, nawala na rin yung audio. So, ibig sabihin yan, parang factory defect or mismong model na yan, yun yung kanyang problema. Audio problem. Pag nakatambay so ng matagal. Kasi itong yung ito, sabi na may-ari, natambay din ng matagal. Tapos nung ginamit na nila, tapos ng mga ilang gamit, lumabas na yung problema na walang tunog o walang sounds. So, ang ginawa ko na lang, marami namang mga paraan na pwedeng gawin, pero talang naubusan na kayo sa kakatroubleshoot nito. Wala na akong mahanap or maisip pa na, or wala tayong makita ng problema, kundi andito mismo sa kanya MCU, kasi ito yung nagbibigay ng input dito sa kanyang audio output IC. Pero nung gumawa tayo ng signal tracer, nawawala yung kanyang input signal, and nawawala rin yung ham test ng itong ating tawag dito, yung audio output natin. Kapag tinaham test natin siya, parang pag nawala yung input signal, nawala din yung ham test niya. So sure na tayo na hindi audio IC yung may problema, kasi nakapalit na tayo ng 3 beses nito. So sa may input talaga na galing sa may MCU natin. So ito na lang yung ginawa nating paraan para magamit ng may-ari. Kasi sabi ng may-ari, gawan ko lang ng paraan daw para magamit itong unit na to, kasi sounds naman daw yung problema. Yun nga, napakahirap i-troubleshoot. So ito yung paraan na ginawa natin, Ito yung kanyang EV input, audio video input niya. Ayan. So ang ginawa natin, yung input na galing sa may MCU natin, tinanggal po natin yung maliit na resistor. Ito po yan, nawala na nga yung isa, nasagi natin 1K resistor po yan, is MD type. Dito po yan, banda, kita nyo ba? Ayan, dito po siya, galing yan sa may MCU. Kung babaybayin natin dito, dito yung MCU natin. So dalawa yan, input natin, left and right. So yung resistor, tinanggal natin yung resistor nito para makancel yung input. Then yung input na papasok sa may audio output natin, ito siya. Ayan. Kasi 1K resistor po yung resistor, di ba? So gumamit po tayo ng 1K resistor, yan, dito sa may terminal mismo ng ating RCA input, Ayan, 1K resistor po yan, left and right. Then gumamit po tayo ng 1 U over 50 volts bago yung, tapos nagkabit tayo ng magnetic wire na papasok sa may input mismo. Ayan, ng ating audio IC. Ayan, pin po yan. Ito po siya.
Hold on, wait. So, ayan, ito po yung audio input IC audio IC natin. Ito yung kanyang pin out. Number is ano bang number nito? TPE3110D2 class D audio. So mapapansin natin dito, ito yung kanyang input pin number 3 and pin number 12. RN input positive and LIP input positive. So yan. Yan yung kinabitan natin dito. Kasi yung source na mayari is gumamit po siya ng smart box nito. So para magamit natin yung smart box niya, kasi yung smart box niya wala pong ganito RC output na magamit dito, kasi yung ginamit dito is yung HDMI input, yung gamit ng yung out ng smart box. So ang ginawa natin is gumamit po tayo ng ito para yung source na HDMI i-convert niya into EV. So bumili po tayo ng HDMI to EV converter. So dito papasok yung ating HDMI in, then mag-out po siya ng RCA papunta na dito sa eto. Yan, papunta na dito sa may audio input niya, RCA input. So yun yung paraan natin. Marami na mga paraan nito, depende na po yan sa technician kung anong paraan yung gagamitin. So ito rin. Yan, so dito tayo. Check natin to. Titest natin. So try natin mag-load yung. So yung input nito laging nakasets na lang ng EV. Kasi yung smart box nila is HDMI input. Sasak lang dito sa may doon sa may natin converter. So 1. Yun, tumunog na siya. 6. 9. Yun. So, ang purpose pala ng capacitor na to is blocking po siya. Kasi yung, alam niyo naman, itong signal input natin, meron po siyang supply, meron po siyang voltahe. So, kapag pinapower po siya, meron po siyang return voltage, baka makasira doon or maka-affect doon sa ating audio output. So, ginawa natin, meron po natin decoupling capacitor po yan, parang filter po yan. Kung sakaling merong return voltage, hindi po direkta dito sa may audio at sa may input natin sa may IC. Sa input ng ating IC. Yun. So yun, tumunog na siya. So ang problema lang nito is hindi natin makokontrol yung yung audio natin dito sa may mismong TV. So gamit naman yung smart box, doon na lang siya mag-control ng sounds ng audio sa smart box. So tulad na set up natin yung smart box natin para makita nyo na nakakontrol po siya gamit ng kanyang remote or sa kanyang smart box. So bali ito input lang, then yung sounds niya nakapull na yung sounds nito kasi direkta na po natin parang narekta na natin. So doon na lang tayo ayos ng volume dun sa kanyang smart box tulad nito. So set up muna natin. So ito, tingnan po tayo mga boss. So dito ito na po yung setup natin. Huwag po tayo ng HDMI to EV converter. So ito na po yung setup natin kasi yung gamit ng mayari smart box. So tulad din ito. Ito gamit po ng smart box. Input niya. Ito yung out niya is HDMI. So dito tayo sa may input ng ating HDMI converter. So itong setup lang. Then itong converter natin na to is kailangan po siya ng supply na 5 volts. So meron po siya nitong kinabit po natin sa may USB. Kasi yung USB, meron po yung 5 volts out. Yan po yung nasisilbing supply ng ating converter. So, ito na po yung setup natin. So, dito play na lang natin to. Play. Then, angat. So, bakit parang online video? So, wait lang. Pa-play lang natin ng sa YouTube. So, ito na mga boss. Yan Sa bawat uli, napapakuka. So, okay na po yung tunog niya. Andyan na yan. Body pain, use a lot fast. Andyan na yung sounds. Okay na yung sounds natin. So, sa mga dito, For pain that massages ito yung setup natin. Sa mga gustong mag-order pala, baka gusto nyo gumamit ng ganitong HDMI converter to EV, ilagay po ito na description sa may link at sa comment section para rekta na kayo sa my product. Kasi legit na to. Pangatlong order po tayo nito. Ayun. So, wait lang. Alpha 4 muscle pain. Ready na ako.
Ayun. All goes now. So kung nakatulong tong video sa inyo mga tek, no? Ang dalawang Pakisupport naman ang ating YouTube channel. Isang makasaysayang tulay. Click like and Pero bago ka subscribe. makatawid ang latex, Peace aling out. sa Samar ay